Ito ang mga salitang kadalasang binibitawan sa amin ng aming mga nakakalaban. Sa game na to, 565 stars yung kalaban namin at nung matatalo na sila, ganun na lang yung sinabi niya. Bakit nga ba ganun yung nasasabi ng aming mga nakakalaban? At abangan nyo sa dulo ng video na to dahil doon natin yan pag-uusapan. At teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang At kung gusto mo namang magpa-pilot ng ML account, mag-PM ka lang, nagre-reply ako at syempre may bayad yon. Kahit hanggang anong rank, pwede mong ipapilot. So ayun, nandito na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Digmaan na! Dito, yung jungle nila lumabas sa mapa at nandun na siya sa turtle. Kaya naman in-start ko yung blue buff niya. At ang call ko dito, trade na lang. Amin yung blue buff ng Ling, sa kanila yung turtle. Pero pagtingin ko, hindi pa pala nila nabe-burst. Kaya aabot pa ako dito at lamang ako ng level sa kanya. Makikipag-retrihan tayo. Lolita at Arlo, tamang zone out sa atin. At mukhang nakita niya ako at bantay sarado kaya hindi ko na pinasok. At yung first turtle, sa kanila mapupunta. Masasabi ba natin na good trade yon? Hindi siya sobrang good trade pero okay na rin yon. At least may trade. Plus, blue buff dependent yung Ling kaya naman mahihirapan silang kunin yung early game. At habang nagbo-blue buff ako dito, gagank yung Ling sa top lane at bibigyan nila yung XP lane. Dahil wala siyang blue buff, hindi siya makakapagmabilisang complete blades. At siya pa, yung nabigyan doon. Tapos yung blue niya, kaka-up lang. Kaya atin ulit pupuntahan. Kapag may ganyang pagkakataon guys, sulitin nyo na. Kung wala yung retry holder nila, ipilit yung i-invade yung blue buff niya. Tapos Lolita dito, i-stun pa. Sinunistan mo dyan, tropa. Kadita pala ang kanilang mabibigyan doon. Pero okay lang kasi nasa atin ulit yung blue buff ng Ling. At kapag nakuha nyo yung blue nila, dumiretso na agad kayo sa blue nyo kasi baka makatrade pa. At nahuli ng Kadita yung Moskov nila. Tapos yung second turtle dito ay up na. Makikipag-retrihan na naman si tropa. Lolita dito ng zone out pero masyado siyang malambotan, mabibigyan ng Kadita. Dalawa agad yung nakuhang kills ng Kadita doon. Pero hindi ko minamadali yung turtle na to kasi marami tayo. Kapag ganyan kaya nyo naman i-zone out yung kalaban, wag nyong i-burst yung turtle. Wag kayong magyabang na makipag-retrihan. Ginagawa ko yan guys, nakikipag-retrihan ako pagka hindi palo yung kalaban. Pero pag palo, wag kang kakampante bro. Kasi yan yung kadalasang nagdidikta ng laban. Kung sino yung makakakuha sa retrihan. Kasi isang beses lang na maagawan ka sa retrihan na sa bayan, mawawalan ka na ng kumpiyansa. Tapos yung kalaban mo, magiging sobrang confident. Kaya kada retrihan na magaganap, puro sa kanya na mapupunta yon. Tapos dito pinwestohan ng edit, kaya tinry ko ulit i-invade yung blue buff nila. Pero cooldown pa yung retry ko, kaya makukuha ng Ling to. Tapos kami, bounce na dyan tropa. At dito naman yung Natalia, nasa likod na ng tore nila at Ling ang kanyang bibigyan. Mukhang buy time yan, kaya yung Kagura na lang ang aming pinuntirya. Kumombo pa to, mabibigyan niya ba? Hindi, madadodge ng Kadita at siya pa nga yung mamamatay doon. Arlo dito naghahabol ng gigigil. Bagsak yung Kagura nila, pati yung Moskov, nadamay pa. At yung third turtle dito ay up na. Pero dahil walang magdedef sa mid lane, kaya atin muna tong babasagin. Yung Lolita, mabagal mag-clear yan. Kaya ibinigay niya na lang. Malambot din kasi siya guys, hindi siya basta-basta pwedeng lumalim. At may nagtatanong dun sa huli nating game na bakit daw nakalolita yung kalaban, hindi naman bagay sa lineup namin. Kasi guys, sobrang meta ng Lolita ngayon. Pwede mo lagyan kasi ng flash, tapos may set pa, parang Minotaur. Plus, may bonus pa na pang block sa mga skills. Tapos nakuha namin yung turtle doon, Moskov bagsak na naman. At yung Lolita dito, ang lambot. Hinlikeran pa ng edit, kaya wala nang kawala at double kill para kay Kadita. Masyado kung napalalim at umasim, kaya mabibigyan tayo doon. Shutdown kaming dalawa. Yun ang kampante na dapat hindi nyo ginagawa. Huwag nyo yung tutularan, pero yung Lolita pumasok na at mabibigyan yung Arlot nila. At least meron trade na nakuha at wala nang sabog yung Tori nila sa top lane.
At dahil nga sa error namin na yon, tumapang yung mga kalaban, binigyan ng Kagura yung Claude doon at papalag yung Kadita, pati yung Natalia, pero siya pa yung babagsak at dalawa na yung patay sa amin, hinahabol pa nila yung Natalia at dalawa na lang kami natitira, pero yung edit dito papasukin pa, nasa loob na ng Torian. Masyado nang gigil yung mga kalaban at buti na lang may retry tayo doon kaya hindi nila nabasag yung Tor sa gitna. Tapos yung First Lord dito ay up na at ako na yung nag-slow sa baba. Ling dito makikipag 1v1 pero ako ay lamang masyadong nangangate. Low HP na siya pre, pero yung Kadita pa ang unang babagsak doon. Kulang kami ng isa, pati yung edit dito hinahabol na. Mapapa-ultimate siya pero masya-shutdown din naman at Natalia dito may bawing gagawin kasama yung Claude. Wag na daw muna, buy time lang ang ginagawa nila dahil ako dito sa gitna umuubos na ng tore nila. Hindi ako kayang i-def ng Ling guys kasi mataba na ako, masakit na rin yung item ko at makuna. Tapos yung Lord dito ang pinukusan ng mga kalaban pero buhay na yung Kadita kasi masyado ba siyang malayo at nag-ultimate na yung Claude. Kumombo yung Kagura at kain ko lahat ng damage nila kaya naman yung Lord sila ang makakakuha. Makaka-double kill yung Claude pero double kill din sa Ling at tatlo kaming namatay doon. Dire-diretso na sila sa gitna. Gusto na nilang tapusin to pero may edit at Natalia na dedepensa. Mababasag nila yung Torre sa gitna pero yung edit dito nang gigil na napa-ultimate siya at Arlot ang nagbabad. Mabibigyan pa nga at nandyan na rin yung Natalia kaya pati yung Ling nila ay babagsak doon. Kaya masasayang yung Lord na nakuha ng mga kalaban. Ito yung unang pag-asim nila kahit na naka-Lord na. Tapos dito nang gigil na yung Ling nila, makikipag 1v1 sa Natalia. Nasa loob pa ng Torre si tropa. Ano ginagawa mo boy? Nanggigil yung Ling no? Hindi niya alam kahit wala sila sa Torre, kayang-kaya siya isolo kill ng Natalia. Pero tumapang pa, pati yung Kagura, bagsak tuloy sa kanila. At tatlo na lang sila dito, kaya pwede na naming tapusin to. Patay na rin yung Lolita, kaya sila'y dadalawa. May next wave pa na nagmamarka sa gitna. Claude na lang ang natitira. Tatapusin na ba? Pero mabubuhay pa naman pala yung Kagura nila at kaya-kaya nilang i-def to. May minions pasabot. Papasubukin na namin. Magta-tower lock na ako pero ang bilis mag-clear ng Moscow. Ba't di pa pala nabasag yung baba? Kaya kami magbabak muna dahil yung Lord ay pa-up na at buhay na rin naman yung mga kalaban. At tingnan nyo yung Ling dito, galit na galit talaga kasi yung Claude pinasok na naman kasama ng Kadita at babagsak yung Kad doon pero retry holder yung nawala sa kanila at up yung Lord. Kaya naman ibe-burst na namin to, missing yung mga kalaban, mukhang co-contest pa rin sila. Kagura at Lolita lumabas na sa mapa, papunta na sila sa Lord na to, napa-ultimate siya, tumama pa yung SS na Moscow kaya papasok na rin to, kukombo yung Kagura pero siya pa yung mabibigyan doon at wala kayong retry holder kaya matik sa amin yan at anong katapangan ng inyong ginawa. Kung matapang yung Ling, pati yung mga kampi niya ay tumapang na din. Ang problema nung nabuhay na yung Ling nila wala na yung apat na kampi niya. At sa mga ganitong sitwasyon, mantatrash talk na lang talaga yung mga kalaban. Maniac para kay Natalia at yung mga item akin ang binenta. At panalo na naman tayo sa 500 stars at mayabang na kalaban. At bakit nga ba tayo sinasabihan ng mga ganong salita na hindi kayo aasenso, pang RG lang kayo? Talaga namang pang RG lang yung ginagrind ko guys. Kasi ang goal ko mag-pilot ng ML account at maging isang content creator. Dati goal ko rin yan na maging pro player. Kaya kung mapapansin nyo, malawak rin yung hero pool ko. Meron akong Harley, Roger, Yisanshin, Bruno, Claude, Leo Mord, may San pa. Nung panahon na yon yung hero na yan, yung mga hero na yan, puro meta. Jungle Marksman, Jungle Fighter, Jungle Assassin. Yung Harley guys, Assassin din naman yan, 'di ba? Pero nung panahong 'yon, ginagrind ko talaga para sa tournament. Kasi tumu-tournament kami nung mga panahong 'yan and may napa-champion naman ako, iilan lang. Pero nawala na nga yung goal ko na maging pro. Ang goal ko na ngayon nga ay maging content creator
at mag-pilot ng mga ML account. Masasabi ko ba na umaasenso ko? Sa tingin ko naman, oo. Kasi naglalaro lang ako, tapos kumikita pa ako ng pera, di ba? At ako pa ay unti-unting nakikilala. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong suporta. At yan yung dahilan guys kung bakit hindi ako nasasaktan kapag sinasabi nila yung mga ganong salita. At tingin ko sa kanila pa nga yan patama kasi sinasabihan kami nila na hindi aasenso. Pero sila, pro player na ba? Ginagrind nyo na kayo'y maging pro pero hindi pa kayo pro, mayabang na kayo. Kaya sa aming dalawa, sa tingin ko, mas patama sa kanya yung sinabi niya. At yun lang guys, maraming salamat sa suporta. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!